Hello everyone, blessed morning. So it's been a week. Simula nung huli ako nakapunta dito sa farm. Kasi last week, kung nakita niyo yung post ko na nagbungkal ako ng lupa gamit ng traktora, na inabot ako ng snow. Actually, pag uwi ko po noon, nilagnat na ako. So, ayan. Dahil nilagnat ako, ngayon lang ulit ako nakabalik. So, after 1 week, doon lang ako nakabalik dito sa farm. So, now, labas tayo. Labas natin itong traktora. Bungkalan ko ulit yung lupa kasi may nakita akong nagsisibulan na mga damo. Saglit lang. Tingnan lang tayo, baka mabangga ang ulo. Buntik na yun, oh, close. Again, dito sakit pag pumalo ulo. Okay, so papunta ngayon tayo doon sa dating palayan, deep farm. Ayan si Takeda-san, yung kaibigan kong Hapon. Again, siya po yung financer natin. Siya po yung naglabas ng pera para bilihin tong lupa. Saglit lang, kausapin ako. So okay, again, punta na tayo doon sa dating palayan. Bungkalin natin ulit ang lupa kasi meron na po ulit mga nagsisibulan ng mga bagong damo. Okay. So let's go! Again, tulad na sinabi ko o nabanggit ko ilang beses na po, itong property natin dito, technically doon pa rin ito sa kaibigan kong Hapon. Hanggat hindi ko nababayaran, kanya pa rin po ito. Sa pangalan niya pa rin po nakalagay. So, kailangan muna nating kapagana agad itong property o yung farm para kahit pa paano may pumasok agad na pera. Then ito sinasabi ko, para unti-unti na natin mahulugan yung property, unti natin may balik yung ginastos niyong pera. So again, monthly ko po babayaran to. Hulugan ko sa kanya kung magkano ang ihulog ko or ibibigay ko sa kanya buwan-buwan. Hindi pa namin napag-uusapan, pero I'm sure hindi naman ako pipilitin kung magkano kailangan kong ibigay. Magdidepende pa rin sa akin yun kung magkano lang yung kakayanin ko. So ayan, swerte lang po tayo. Merong mga kaibigan po tayo o may mga tao nagtitiwala sa atin na katulad yan, kahit wala tayong hawak na pera, salita lang po ang usapan natin, nagtiwala po sa atin, naglabas po ng malaking halaga. Tapos again, itong traktora, binili niya rin po. Ang pagkakabili nito, yung presyo pagkakabili nito, ipapatok po doon sa presyo ng lupa. So yung utang po natin actually lumalaki po ng lumalaki. Yung mga bakod, ako pa naglalabas ng pera, pero yung mga bagay na hindi ko kaya agad bilhin, siya po naglalabas ng pera. So lahat po ng nilalabas ng pera, nag-accumulate po yun, nagpapatong-patong po yun, nililista niyo yun. And again, once na mag-start na tayong magbayad, lahat po yun babayaran po natin. So again, nagpapasalamat po tayo sa kaibigan nating Hapon dahil po sa kanya nakuha po natin itong property na ito. And
again, hindi po natin dapat sirain yung mga salita natin. Once na magbitaw tayo ng salita or pangako, at maaari dapat pa rin natin, huwag natin haya masira ang mga salita natin. So dito sa Japan, yun lagi ang pinanghahawakan ko, kaya may mga nagtitiwala sa akin ng mga kaibigan natin ng hapon. So yan, so now bubungkal muna ako ng lupa. Okay, speed lang. Kailangan ko i-balance ko yung lalim ng tiller para hindi siya sumabit. So yan, okay, sarap po tayo magbukal ng lupa. Tulad yung sinabi ko, may mga nakita kong mga damo na nagsisibulan na ulit. So last week ko po ito binungkal. Pinabot po ako ng ulan ng snow, pag-ulan ng snow. Kaya nung pagdating ng gabi, ilalagnat na po ako. Kaya now, ito, bungkal ulit tayo. Para mawala yung mga damo na nagsisimulan na panibago. So, para mamatay yung mga bagong damo, matuyo yung mga ugat, at mas maging madali ang paglilinis natin ng lupa. So, yung property natin, again, lahat-lahat, yung nabili natin is 900 square meters. May free na 200 square meters. So, all in all, 1,000. May get. And again, ito po ay uhulugan natin or to be paid pa lang. Hindi pa po natin totally pag-aari itong mga property na nakuha natin. So yan, nagalang muna. So bukal lang muna ako ng lupa dahil mayroon paghawak ng phone, mag-vlog habang nag-drive ng traktora. Later guys. Okay guys, so katatapos lang po natin bungkalin yung buong tilapil na to or tong 300 square meters na dating palayan. So now, naahon na po tayo. And papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko na may mga bagong damo na tumutubo. Pansamantala, ihawag ko muna itong traktora. Tapos papakita ko sa inyo yung mga damo na panibago tumutubo at yung mga some parts na nag-i-yellow yung lupa dahil sobrang lamig po ng panahon dito. Okay guys, so again, yun po. Natapos na po natin bungkalin yung kabuuan ng lupa dito sa dating palayan.
So here, ito po yung sinasabi ko na ayun po, may mga bagong damo na naman na tumutubo. So yan po ang dahilan kung bakit natin binubungkal ang lupa. Ayan. So every time na may makikita tayong tumutubo na ganyan na panibago, kailangan natin bungkalin ulit yung lupa para matuyo po sila at pati yung mga ugat nila ay matuyo. So by doing that, may iwasan natin na dumami ang tutubo na mga damo sa future na darating. So again, until March, bago tayo mag-umpisa magtanim, ilang beses pa po natin gagawin yan para matuyo po yung mga ugat dyan. And marami pa rin po kasi mga seeds ng damo na naandyan. And doon papakita ko sa inyo, dahil sa sobrang lamig ng panahon dito, mayroong mga parts na nag-iiyelo pa yung lupa. So pag binungkal niya ng umagang-umaga, para din kayong nagbubungkal ng lupa na nag-uumpisa pa lang kayo, dahil antigas po nila, dahil yelo po yung ilalim ng lupa. Again, ito po yung patubig natin. Libre po yan, galing bundok. So hindi natin kailangan magbayad ng tubig. Although merong patubig dito na kung gusto nyo galing sa Nogyo or yung samahan ng mga farmers dito, medyo natunaw na yung yelo. So kanina pa kasi yung nag-umpisa akong magbungkal, doon kitang kita yung mga yelo. So ayan guys, yelo po yan, oh. So yung lupa nag-i-yelo. So yung puti na yan, yelo po yan. So yung sa mga part na dito yung part na yan, mula doon hanggang dito, nag-i-yelo po yung lupa kasi malapit dito sa patubig. So ayan guys, may yelo pa, oh. Sobrang lamig. So now, ahon na ako, linisin ko yung traktora. And lilinisin ko rin yung pagdadaanan ko, kasi pagdaan ko doon, tsak maglalagpakan yung mga lupa. So kailangan ko walisin yun para walang masabi yung mga dadaan dyan. Kasi hindi natin pwede iwanan ng ganun lang na madumi yung dadaanan natin. So ganyan, magiging picture na taniman natin ng talong sa March. So again, ayan po yung traktora natin. Yanmar F155 4-wheel drive na diesel. So linisin ko lang po ito, ipapasok ko na po doon sa bodega. Okay guys, so ayan po yung iniwanan natin na bakas ng traktora. Ayan, may mga lupa. So ito, may dala akong walis. Kailangan ko po linisin yan para hindi po magalit sa atin ang mga katabi natin.
Munti ko na makalimutan ang cellphone ko. Ayan po ang ating binungkal na lupa, guys. Again, ayun yung property natin. Bahay. Ito yung dating palayan na future na taniman ng talong. At ayan po yung bundok sa likod. And dito bundok pa rin po yun. So again, for the meanwhile, ito po ang habol natin na mataniman. Pati doon sa may tabi ng bahay. Then kung papalarin po, later on, balak din po natin makuha yung mga yan. Hindi po sa means na bibilihin. Yung kahit rentahan or hiramin or magamit ng libre. Kasi po, dito po kasi, pag hindi ginagamit yung property, may tax po yan or lumalaki yung bayad ng tax. So kung makikita ng gobyerno na ginagamit namin to, may posibilidad na ipagamit sa amin yan or ibenta or iparenta. Kahit ayaw ng nagmamayari, kaysa nakatenga lang na ganyan, pag yung government ang nagdesisyon, wala silang magagawa. So again, kailangan namin ipakita na gumagana na tong lupa dito na garden, pati yun doon sa tabi ng bahay. Tapos hopefully again, yung mga katabi na lupa ay magamit din po natin sa future. So hoping, yan po ang target natin.